Hi guys, it's already 1:31 a.m. in the morning. It's April 14, 2026. It's been a long time since I do this vlog. A lot of things happen, a lot of great things. Uh, those happen to me. A lot of bad things also. But first, I want to say thank you guys for being there for me. There's someone who's watching this uh, digital footprint, like diary of me. I just want to say thank you, Lord, for everything. And I'm still here. I'm still alive. I'm still, I'm still buo. Like, I'm whole. Uh, life update. I just had a new relationship. Like, new. And it's going fine. It's doing fine right now. Uh, nakahanap din ako ng the one for how many months. I've been praying for this, but last night I've been praying for I've been praying to God, like, give me sign know what to do in my relationship, on how to cope with my past relationship, with my past life. If I said that if I should completely remove her from my memories, or just be friend with her and continue with my relationship since we're good. Naintindihan niya ako and stuff. Like, okay talaga. But yesterday, this morning, I pray like last night, since it's already April 14. Like, I prayed for April 12, and then yesterday, early in the morning, my younger brother woke me up and then said my father need me. So I get down, I go downstairs, and then I saw my ex, and she's here. And I just said, give me a sign. So I don't know what sign is that, and I'm clearly, I right now I have clear an answer that we can go back together to the way it was, because she's still in a relationship and now I'm in a relationship. So it's a clear thing for me that we're not going to go back together, because we've been for 6 years, and then we just broke up because I cheated on her. And now I don't know what to do, because when I see her, it's getting back to zero. Like, I remember everything we had been through. Mali-mali na yung grammar ko, mali-mali yung English ko, but I'm still trying. Parang sinabi ko sa kanya na pag nakikita kita, mababalik lahat. And then she said na ako rin naman. And that words still naiipon siya sa utak ko. I still remember it. Nagugulan ako lalo. Sabi ko, Lord, give me a sign. Give me a sign. Kung kalimutan ko na ba siya. And then I continue with my relationship, and then kinulo niya. Hindi ko alam bakit. Maybe there's another reason for that. Kasi alam naman ni Lord na every time na makikita ko siya, mahirapan ako mag-move on sa kanya. Since ako ay nagkamali. And then before I was in a relationship, I was trying to get back on her. Social ligawad ulit. And since may jowa nga siya, I respect that. And then hindi ko na nga tinuloy kasi nga nahihiya ako. Pero meron akong mga regalo na nabigay ng kapatid ko. Yung regalo ko nabigay ng kapatid ko, naabot ko nung nakita sila. And that's fucking hard. I don't know what to do. That's why I'm doing this vlog.
And for the other update, since the oil price is very high, nahirapan ako magpakota sa aking work. Grabe, ang hirap. Nahirapan ako, wala akong pambayad ng tuition. And then, eto pa, hindi nag-move forward yung school ko. I thought I was getting better at school, but it's not. Ang hirap, makakatamad na kasi paulit-ulit na. Like, ang hirap mag-adjust. And then, nawala yung motivation ko na mag-aral. Like, sabi ko, gusto ko na kasi mag-FA. Gusto ko na rin mag-work since para makatulong pa ako ng doble sa family ko. Ang hirap lang. Lalo na ngayon, kinausap ako ng tatay ko kasi nahirapan kami sa budget. Mag-budget ngayon ng pera kasi ang mahal na yung mga bilihin and then stuff. And then, I'm already 25 years old na nag-aaral pa rin ako and then I'm still in 4th year. Ilang years na ako sa 4th year, like 2 years na ata. So, ang hirap. Dapat graduate na ako last year. Since it's all 4 years course term lang. 4 years term lang yun. Umabot na ako ng 2026. 6 years na. And ang hirap lang. Sobrang hirap na nangyayari sa buhay ko pagdating sa school. And then, akala nila nag-chill ako pero it's not. Sobrang nainggit na ako sa mga classmates ko na mag-graduate at engineer na. Well, shit's happened. And then, good news. Like, good news, bad news tayo. And then, for the good news, lumipat kami ng bahay since, yun nga, bad news nga yun, pero it's a good news kasi yung environment and magaang siya sa pakiramdam na lumipat kami sa bahay kasi this new house, although it's not ours, umuupo lang kami, pero ang gaang sa loob kasi parang iba yung environment, walang stuff na nangyayari na bad things, like hindi siya mabigat. But yun, so hindi ko kayang maiyak. Ang hirap, nahirapan ako ng like April 13. It's a curse for me. April talaga. Curse talaga sa akin yung April. Hindi ko alam talaga anong gagawin. I had to survive this month, especially March, April. I hope this will get better for me. Since marami rin naman ako nakikita sa TikTok ng mga tarot reading, yung mga Gemini readings na magkakaroon ako ng mga more opportunities. But sana mas better than February kasi no February I've been in Cebu. I've been in Cebu kasi nagka-work ako sa Grab and sa Movement, which is very nice and very good kasi pwede ko rin siyang gawin as a resume na nakapag-work na ako sa corporate job. And I have a video kasi nag-promote din kami nun. It's like libre lahat and then may sahod ka pa. Sobrang nice. Grabe. Grabe experience yun. And then first time ko mag-Cebu with friends. With a friend from work. Sana makulit ulit. Ganun. Sobrang gulo lang ng utak ko right now. Hindi ko alam talaga gagawin between relationship and stuff. Lalo na sa school. And tomorrow, or sa Wednesday, mag-enroll na ako kasi tinatamad ako mag-enroll talaga. Hindi ko alam anong gagawin ko. Itutuloy ko ba yung school ko or gusto ko na mag-work. Although it's not 100% guaranteed na makakapasok ko sa FA agad. Since hindi naman talaga, wala naman talagang garantisadong mangyayari sa buhay mo as long as you pursue this career or something na talaga ipupush mo. Well, pinupush ko naman talaga makagraduate. Nag-aaral naman ako kapag kailangan. Sadyang hindi ko alam bakit ako hindi pumapasa. Like, fuck. I don't know what to do. Lagi ako nagme-mess up. Especially nung nagkaroon ng online exam kami. For the first time, after ilang months. Kasi, nagkaroon ng transport strike. Nag-online. Ngayon naman, nasira yung iPad ko. So, itong laptop ko kasi sobrang bagal. So, I had to open it in the exact time na 9 a.m. Nag-open siya ng 9:30. So, 30 minutes late na kayo. 45 minutes na exam. So, ilang minutes lang nag-take. Tapos, naglo-load pa. Diba? So, shit happens talaga. Kaya, ang baba ng score ko doon, like, half lang. So, dapat perfect yon. This is online eh. Alam mo, matik na yung pag-online. Perfect.
So, hindi ko alam bakit ganun yung nangyari. Like, ang aga ko rin ng gising noon, naka-ready na talaga. As in, naghintay na lang, biglang nagloko yung iPad ko. Hindi na siya nag-open. And then, right now, we have meron dapat kami outing, kasama dapat ako. Hindi nga lang pinayagan yung jowa ko. Kasi nga, lagi na siya nandito, hindi siya pinayagan yun. So, ako nababad trip ako na hindi ko alam gagawin. Ang hirap. Tapos nagpakita pa sa akin yung ex ko. Like, ito pa, kasi yung ex ko, enrolled na siya dito near lang sa house namin sa FU and RMF. Malapit lang sa bahay namin. So, syempre, meron siyang magkakaroon ng happiness na, syempre, pwede kami magkita kasi malapit na kami sa isa't isa. Pwede siya pumunta dito sa bahay and stuff. Kasi hindi naman siya, like, close na siya sa family kasi 6 years relationship yun. So, wala namang dahilan para pigilan siyang pumunta dito. Like, ako rin naman nagsabi na wag i-cut off yung family and friends ko. Okay lang sa akin pero wag niya ako i-cut off yung mga family and friends ko. Eh, pag may mga ganun chance, pwede bumalik yung loob mo sa isang tao. Like, hindi ko naman sinasabi na pwede kong iwan yung relationship ko. Pero what if ganun yung mangyari? Like, nawala sila ng jowa na tapos ay pagbalikan siya sa akin kasi hindi naman siya guaranteed na may pagbalikan siya sa akin, pero kilala ko kasi siya. Like, I know her fully. Like, hindi siya nagbago. Although, naging better siya pero hindi siya nagbago kasi alam ko yung ugali niya. Naging better siya pero yung ugali niya na kung ano kami dati, ganun pa rin siya. Like, nakita ko pa rin yung spark sa kanya, sparks in her eyes. When she saw me and I saw her, meron ba ring spark, like something na gano'n. Kasi mararamdaman mo yun since matagal naging kami. Ayun lang. Hindi ko talaga alam kung anong decision, kaya sabi ko, again, after ko mag-gym kanina, Lord, just give me one more sign, a clear sign kung ano ba talagang plano mo sa akin sa buhay with my relationship. Kasi nahihirapan na talaga ako. Wala na akong pa sa school ko, sa relasyon na lang talaga siguro. Kasi, ganun din eh. Although na naayos ko yung school ko, kung may iniisip naman akong stuff na ganito, ilang taon na ako. Gusto ko na may plano sa buhay. Nahihirapan ako kasi na makapag-focus eh. Siyempre, tao rin naman ako, nagmamahal ako, diba? May puso rin ako. Hindi lang puro work and stuff and school. Kaya sobrang hirap talaga ng gusto ko umiyak. Hindi naman sa ganung bagay, pero ang dami rin talagang binibitbit ng puso at isip ko kasi hindi ako kumukota. Ang hirap magpakota ngayon. Tapos, yun nga, about money, wala. Siyempre hindi kumota, about school, about relationship. Bumabalik na naman ako sa ganitong problem. Last year ganito rin yung rant ko. I don't know bakit nangyayari sa akin to, pero okay ako. Okay ako sa relationship ko ngayon, pero bakit ako pinapapili ng Diyos? Gusto ko isa lang. Ang hirap kasi, like, you can unlove a person once you love this person for a long time, di ba? Like, masasanay ka lang na wala siya, pero hindi mawawala yung pagmamahal mo sa kanya. Kasi minahal mo siya ng matagal eh. Ganon din sa, it's the same parang sa parents mo, di ba? Like, kung knock on the wood naman kasi, kung nawala yung parents mo sa buhay mo, masasanay ka lang pero mahal mo pa rin sila. Kasi meron nangyari sa buhay mo, nakasama mo sila, tumagal sila sa buhay mo, ganon. Like, nagigets mo, naging part siya ng life ko, naging part siya ng katauhan ko. Kasi ang tagal din doon. Siyempre, first time ko rin yung ganong katagal na relationship nga. Hirap mag-move on. Although kalasalanan ko yung nangyari. Pero mahirapan ako mag-move on once na ma-realize mo yung mga bagay na nangyayari. Ma-realize mo yung mga bagay na nangyari at ginawa mo. Yun lang. And then, physically, I'm good. Agad, katapos ko lang gumaling sa sakit. And then, like, you know, I have a better body shape and physique. And hindi pa to better kasi mas better yung before ako magkasakit. Kasi nagbabulking ako ngayon. And syempre kailangan ko bumalik, kakagaling ko nga lang sa sakit. Ayun.
Kanina nag-gym ako, medyo nahilo-hilo pa ako, hindi ko pa nagawa yung mga maayos na buhat. Pero pagdating sa katawan ko sa pagiging healthy, nagagawa ko naman siya. Like, okay na. And then, as you can see, yung self lang ko wala na, okay na siya. Medyo, yung face ko hindi siya clear skin kasi hindi pa ako naligo. Tapos, alam mo naman yung iPhone camera, like, para ka talaga si Annabelle dito, hindi makikinis yung mukha. Pero okay naman siya. Yan lang. Gusto ko lang salita kasi sobrang gulo talaga na naisip ko. Hindi ko lang kung anong gagawin ko. Dalawang tropa ko na ginausap ko kasi meron akong 2 close friends ngayon. Si Andre and si Yuri. Silang dalawang kinakausap ko, tinatanong ko ano bang mas magandang gawin. And then, hindi ko makuha yung tamang sagot kasi gusto ko talaga yung ako yung makakita ng sagot. Gusto ko ako yung makagawa ng sagot. So, ako yung makahanap ng sagot. Although mayroon silang guide pero fuck that shit. Gusto ko na ng clear solution, clear minds, and clear answers for my questions. Kaya sabi ko, Lord, just give me another sign what to do about my relationship. Kung magtutuloy ba ako or nandyan pa rin yung ex ko sa tabi ko. Kasi ang hirap niya makamove on. Hindi ko rin pwede sabihin sa kanya na hindi na tayo pwede magkita kasi ganito ganyan. Like, lalong lumalabas na yung gusto ko pa rin siya, diba? Although hindi ko siya gusto, mahal ko siya, pero hindi ko siya gusto kasi meron akong relationship. Like, nagigets nyo, mahal ko siya kasi naging kami, hindi naman mawawala yun, pero hindi ko siya gusto. Kasi nga, may karelasyon siya at may karelasyon ako. Pero kung ako ay single, tas parehas kami single, gugustuhin ko siya, diba? Ganun lang. Pero, hindi ko bibitawan yung relasyon ko ngayon dahil lang sa ganun. Siyempre, kailangan natin ng purpose sa buhay para lang mangyari yung mga ganung bagay. I don't know bakit ganito yung nangyayari. Ginugulo ba yung puso't isip ko. Kaya ang gulo na rin ang sinasabi ko, diba? Like, everything is messed up. Ngayon lang. Pero, nagtithank you pa rin ako sa mga bagay na nangyayari magaganda sa akin. Hindi naman nawawala yung pagtithank you. Okay, Lord, like, alam mo yun, Lord. Lagi ako nagpapasalamat sa iyo. Lagi kita tinitingnan, lagi kitang nakikita, lagi kitang iniisip kung nandiyan ka. Every time na magda-drive ako, every time na matutulog ako, maisip kita, nandiyan ka, nagte-thank you ako, nagpapasalamat ako sa iyo, Lord. Just give me one more sign kung ano ba talagang pwede kong gawin. Not now, although not now, basta give me a sign, Lord. Dahil nahihirapan na nagugulan ako. Yun lang gusto kong sabihin. Thank you. Bye-bye.